Amen, amen, amen. Talagang kala ko, sasabay na si Roy. Alright, kanina pala, nabanggit ko kanina, 200, we have a total of 287 kanina po sa ating delegates, doon sa Balikatan Candidates natin, we have a total of 287 as of this time. Alright, and let's continue to pray for them. Alright, let's all stand up, please. Let's all stand up, please, and open our Bibles in the book of Revelation, chapter 4, verse number 11. Revelation, chapter 4, verse number 11. A very powerful passage that will once again, this morning, and this is the title of this preaching, will once again remind ourselves to acknowledge God's sovereignty. Acknowledging God's sovereignty. Are you there? Amen. Revelation chapter 4 verse 11. Babasahin ko po, sundin nyo na yung mga mata. Sabi po ng Biblia, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. Now, this is the sovereignty over here. For Thou hast created all things. For Thy pleasure they are and were created. They are and were created. Let's close our eyes and bow our heads. Let's pray. Our most gracious Heavenly Father, thank you once again, oh God, for this time that you have given to us. Thank you for allowing us to have this hallelujah worship service. And please, oh God, please continue to help us to grow more, oh God, in this message. And help us na patuloy pong pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ang inyo pong wisdom, knowledge, and understanding. So that bawat isa po sa amin, Panginoon, ay patuloy po kami lumago ng meron po, Panginoon, na tamang pagkakilala po sa inyo, Panginoon, at patuloy na mabigyan po namin ng kahalagahan, Panginoon, ang aming pagkakakilala sa inyo. Gamitin niyo po, Panginoon, sa umaga po na ito. Once again, oh God, this is your message, not my message, oh God. And please, once again, help us to see your greatness in our lives through this a message, oh God. All the glory belongs to you. Please forgive us in all our sins and make us worthy to receive this blessing. In Jesus' name we pray. Amen. Makakaupo na po tayong lahat. Now in this passage, as I said a while ago, we'll be able to see the sovereignty of God sa passage po na ito. Maliwanag po yung sinasabi dito sa verse number 11 that He is giving praise for what He did. He has been given praise for His attribute of His sovereignty. Makita mo natin dito po sa talata po again, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For Thou hast created all things, and for Thy pleasure they are and were created. Later on, babalikan ko po yung talata na yan. But first, let me remind you that one of the biggest truths that the world has to accept is the realization of its failure to give importance on recognizing God as the supreme authority. Ilagay po natin sa isipan natin, and once again, that we have to be reminded of this, that ang mundong ginagalawan po natin sa panahon po ngayon, mga kapatid, ay nagkakaroon na ng less importance or not even giving importance on acknowledging God as its supreme authority. Alam niyo po, mga kapatid, this is the issue that people has to understand, whether he is a Christian, whether Christian or non-Christians. We have to once again remind ourselves that this is always the issue, that the way of recognition to God's supreme authority is something na yung kanilang kapamaraanan ay di aprobado ng Diyos. Hindi po aprobado ng Diyos yung kanilang pamamaraan na pag-recognize. That's why it takes away the hand of God in the lives of every people. You see, ito po yung makikita po natin. People choose to recognize God their own way. Kaya nga, as they do it their own way, the failure is that nawawala ang kamay ng Diyos sa buhay po nila. Their way of acknowledgement, ito po yan, mga kapatid, maganda po ito, para makita natin sa Biblia. Their way of acknowledgement is unwittingly. Unwittingly, which means not intended.
Ganyan po ang pamamaraan ngayon. Kaya nga makikita po natin. Saan natin makikita sa Bible yan? Hosea chapter 4 verse number 6. My people are destroyed for lack of what? For lack of knowledge. And that not only that they lack knowledge, but they what? Rejected knowledge. That's the worst part, mga kapatid. Kulang na nga, ni-reject pa. You see, kulang na nga, ni-reject pa. That's why the recognition on God's sovereignty in their lives is not really intended. Hindi talaga po intended para sa kanila na kilalanin na ang Panginoong Jesucristo ay ang supreme authority ng buhay po nila. Mapa-young people, mapa-adults, mapa-families, ganyan po ang nangyayari. Kaya nga, ano po ang makikita po nating ebidensya? The moral declination. Yan po ang kitang-kita po natin. The moral declination of every generation is a strong proof that the world doesn't have any recognition towards God's supreme authority. Kaya nga po mga kapatid, pababa yung morality, yung moral, nagkakaroon na tayo ng moral declination. Na dati na sa mataas ang plasmang moralidad na tao, pero dahil sa kasalanan at dahil sa hindi nila pag-recognize sa authority ng Diyos sa buhay mo nila, lumalala ang pagbagsak na moralidad ng tao. You see, and brethren, we have to be mindful, brethren, that the only way to help our country or a country to reach the blessed state is if we make sure na nagsisimula yan sa ating mga tahanan. This is a great reminder, brethren, to each one of us na para bumalik ang isang bansa sa isang pinagpalang kondisyon o kalagayan, kailangan magsimula yan sa bawat tahanan. You see, and that's the very reason bawat tahanan, bawat pamilya, and even individual person na hindi ignorante sa attributes ng Diyos sa buhay niya. And praise the Lord, brethren, that we are in the house of God. We are blessed to be in a church that is always declaring the attributes of the Lord. Pinagpala tayo mga kapatid na ngayong umaga, nagsasama-sama tayo para muling masumpungan at kilalanin ang ating Panginoon. Every time we go inside this auditorium, we are blessed, brethren, that we are always in the place kung saan tayo po ay patuloy nakikilala sa Diyos. And brethren, hindi po basta-basta lamang yan, nauupo tayo dito. Sabi ko nga po sa inyo kanina, God bless us to be in this church. God bless us to be in a place na kung saan kinikilala natin ang Diyos. Pero mga kapatid, there's a big responsibility that comes with that. There's a big responsibility that comes with that because sabi ko nga po sa inyo, we are blessed that is being declared clearly kung sino ang Diyos sa buhay po natin. You see, I believe we can shout aloud, amen for that, amen. Sa bawat tatay na nasa loob ng auditorium po na ito, alam ko nasumbuhan ninyo kung sino ang Diyos sa buhay ninyo. Sa bawat nanay na susumbuhan nyo kung sino ang Diyos sa pamilya nyo. Young people, you know kung paano nagtatrabaho ang Diyos sa simbang ito para sa buhay nyo, and that's the hand of God. And the only, brethren, we are responsible to help other people learn the proper acknowledgement on God's sovereignty. And brethren, let me remind each one of us, hindi lamang po, sound check, may lalakas ba ito, sir? Hindi lamang po ito, mga kapatid, hindi lamang po ito nag-i-stop sa isang kapahayagan na naniniwala ka sa kanyang presensya. Inulit ko, mga kapatid, hindi nangangahulugan o hindi ito tumitigil lamang sa pagpapahayag na kilala ko ang Diyos. Alright? Again, inuulit ko, hindi po ito tumitigil lamang sa kapahayagan o kilala ko ang Diyos. Because that's the world's way. The world's way stops on declaring, I know God. But it shouldn't stop there. It shouldn't stop on believing His presence. Rather, it should continue that we should be living in His presence. Hindi yung titigilan tayo sa paniniwala, kundi dapat magpapatuloy tayo sa paggawa at sa pamumuhay na meron talagang isang Diyos na ating kinikilala that is supreme over us.
Kaya ko po sinasabi yan mga kapatid, para muling paalalahanan ng bawat isa po sa atin, that if we do really acknowledge God as our supreme authority, then it should be clearly declared in our lives that He is our Lord. It's easy to say amen when we say that He is our Lord. But the question is, just like what the Bible says, why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? Sabi ko nga po sa inyo, marami nagdi-declare that they know God. Alam ko, kilala ko si Lord. Madalas yun na narinig sa pulpito na yan. May mga kaibigan kayo kasama sa opisina, kaklase, katrabaho. Alam niyo yan, naririnig niyo sa kanila. You see, anyone can say that. Mag-iiba lang sa pamumuhay. The testimony, our testimony will declare and should be declaring God as the supreme authority of our life. But the question this morning is, can God's sovereignty be seen in our lives? Yan ang dapat na makita po natin sa buhay po natin. Nasusumpungan ba ang sovereignty ng Diyos sa buhay po natin? Let's define the word sovereignty. The word sovereignty, it means God is the absolute and sole ruler. Alright? He has the absolute right to do all things according to His own good pleasure. That's sovereignty. And brethren, ito po yan. To be truly sovereign, it demands that the one have the total freedom, power, and knowledge and wisdom and determination to carry out a predetermined course of action. At sino lamang po makakagawa niyan? Diyos. Only God possesses all this in infinite measure, and thus, kaya siya sovereign. Kaya nga mga kapatid, sinasabi nga ito sa bawat isa po sa atin, there's no reason for us not to acknowledge God as sovereign in our lives. But there's a lot of reason kung bakit dapat nating i-acknowledge ang Diyos sa buhay natin as the supreme being. Marami pong pagkakataon sa buhay po natin, mga kapatid. You know, listen to this. What causes the problem in any country, in our Christianity, is the failure to understand the importance of God's sovereignty in our lives. Diyan lang naman po nagkakaproblema, mga kapatid eh. Diyan tayo nagkakaroon ng problema na kung saan nagkakaroon tayo ng iba't ibang kapahayagan sa pag-acknowledge ng sovereignty ng Diyos sa buhay po natin. We only want to acknowledge His sovereignty through His name by calling Him Lord, but we do not acknowledge His sovereignty sa pagsasagawa ng Kanyang ipinag-uutos. Pagdating na sa gusto niyang mangyari sa buhay po natin, He's not anymore sovereign. That's the reason why we have to check ourselves this morning, because there's no greater life to live with than a life that acknowledges God as the supreme being. Wala nang tatalo sa buhay, yang demon na kinikilala nyo na ang Diyos ang supreme being ng buhay ninyo. Sa bawat pamilya, wala nang tatalo sa isang pamilya na namubuhay na kinikilala na sa kanilang tahanan, Diyos ang nasusunod. Mga kapatid, acknowledging God's sovereignty. How do we acknowledge? Why do we need to acknowledge? Bakit ba ganun kahalaga? 2 points and we're done. Number 1, God's sovereignty brings us to maturity. God's sovereignty brings us to maturity. What's maturity? Maturity is the quality or state of being matured or in full development. We are talking about growth, brethren. We are talking about a growing Christian life. We are talking about growing in relationship with God. God's sovereignty is the only thing that can bring us to maturity. You know why, brethren? Let me give it to you, brethren, na maintindihan natin. When it comes to maturity, kailangan na dyan yung spiritual, andyan yung mental and the physical maturity. And brethren, kung titingnan po natin, what's happening sa panahon po natin ngayon, as time passes by, yung paglago ay baliktad.
I'm not just talking about Christianity. I'm talking about the world system of Christianity. Hindi ko lamang po ito tinutukoy sa ating simbahan. But as you can see, witnessing around us, brethren, sa labas ng simbahan po natin, makikita po natin ang mundo kung paanong baliktad ang paglago. Supposedly coming from the word paglago, dapat paangat. Pero kung mapapansin niyo po, ang nangyayari ngayon ay pababa. Imbes na mula sa pagiging makasalanan, umaangat tayo God's sovereignty, sinunod natin ang Diyos sa ating buhay, ginawa natin siyang supreme authority as our supreme being, kaya po tayo naligtas. We chose Him to be our Lord and personal Savior. We accept Him as our Lord and personal Savior. From that moment, acknowledgement yun ng supreme being ang Diyos. Kaya nga from the sinful nature, lumipat tayo to having the divine nature. And it should be in that picture. Dapat mula sinful nature to divine nature to keep on growing and closer and closer and closer to God. And the only way to do that is to acknowledge God as the supreme authority of our life. To acknowledge God's sovereignty. Bakit? Sa pagiging makasalanan natin, in-acknowledge natin siya that we need Him. We need His sovereignty para mabayaran yung ating kasalanan. We need His sovereignty para maligtas tayo sa ating kabayaran ng ating kasalanan. Kaya nga mga kapatid, from that being of being unsaved, we grow to being saved. And once again, napunta tayo sa simbahan, we acknowledge God's sovereignty. Kaya nga nangyari, nagpasakop tayo sa Panginoon sa tubig ng bautismo. From being unsaved, you got saved to be a member of the church. Nakikita niyo po mga kapatid, ang progress, lumalago na lumalago. And from being a member of the church, lumalago na lumalago. Ang buhay Kristiyano dapat natin as you continue to acknowledge God's sovereignty. Pero mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, we have to be mindful na sa panahon po natin ngayon, hindi po tayo pabaliktad. Bakit ang nangyayari po ngayon? Kasi acknowledge God's sovereignty from the very beginning, kalagitnaan, habang tumatagal. We are failing to acknowledge God's sovereignty. Dumarating na sa pagkakataon na ginagawa na natin yung sarili nating pamaraan sa pagkilala sa Diyos. Ginagawa na natin sa buhay po natin na pinipili natin yung gusto nating mangyari kaysa gusto mangyari ng Diyos sa buhay po natin. Kaya ano nangyayari? Pababa. Supposedly, palapit ka na ng palapit sa Diyos. Pero habang tumatagal, yung acknowledgement mo pabaliktad. Palayo ng palayo or natigil ka na sa isang kondisyon because the rest of your life, gusto mo ikaw na masunod. Are we following, brethren? Amen? We're talking about reality here, brethren. When it comes to our spiritual maturity, we've got to acknowledge God's sovereignty. Because nothing in this world will help us to be spiritually mature if we will take away the attribute of God, Him being sovereign in our life. Pag hindi natin in-acknowledge yan, mga kapatid, maliwanag. Ephesians chapter 4, verse 24. I like this verse. Asahin mo ng Bible in the book of Ephesians. Alright? Ephesians chapter 4, verse number 24. Asahin mo ng Bible dito. And that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Isama na po natin yung mental maturity. Akyat tayo sa verse number 23. And be renewed in the spirit of your mind. Kung iaakit nyo pa po yan, pupunta na naman tayo sa physical. Maliwanag yung sinasabi ng Biblia. That ye put off concerning the former conversation of the old man. Which is what? Corrupt according to the deceitful lust. Physical, mental, spiritual. You've got to acknowledge God's sovereignty if you want to grow in these three areas of your Christian life. Sabi ko nga, young people, if you miss it, na ngayon nangyayari, tinuturo doon mga kapatid, that even in the physical, God's sovereignty should be acknowledged. Why? Because your physical body is a temple of the Holy Spirit. If you will never acknowledge God's sovereignty in your physical life, kung saan-saan mo lang gagamitin yan. Ibabalandra mo lang yan sa social media na parang ka nagbibenta ng laman ng hayop. It might hurt us, but that's what's happening in the world today.
You see, physically and even mentally, mga kapatid, we will never be able to live this Christian life mentally matured if we're not going to recognize God's sovereignty. Bakit? Saan tayo dadalhin? Pananatilihin tayo in an emotional state? Na even kitang-kita po natin sa panahon po natin ngayon, nandiyan na nakabase ang Christianity ng mundo sa pagiging emotional. You see, kaya nga sabi ko nga po sa iyo, madalas kong ginagamit, kahapon sinare ko ito sa mga ushers and security, na ang Christianity ngayon ay gusto ng diablo pag-isahin. Na gawin ng diablo na pagparehasin ang pananampalataya ng isang Baptist at sa hindi Baptist. Pag-iisahin niya, it's because of the reason Christianity, we should only have one faith at nagkakaisa tayo kay Lord. Kaya nga pag iniwalay mo yung sa'yo, dahil susunod ka sa standard ng Biblia, ang mangyayari, lalabas tayong masama. And that's exactly what Satan wants. But brethren, living and immaturity when it comes to the physical, living in maturity when it comes to the mental and spiritual, brethren, we have to acknowledge God. We have to acknowledge God's sovereignty. It should be over here. You see, sabi ko nga po sa inyo, yan ang may tutulong sa atin because these three things are all in reverse sa panahon po natin ngayon. Bumabagsak na nabaliktad. Yung spiritual, imbes na maging biblical, nagiging emotional. Kaya nga, imbes na pangat, nagiging pababa. Pagdating sa kaisipan, kung ano ang dapat na pangunahin, we should be renewed by the mind. Maliwanag sinabi sa Book of Romans. Naalala niyo po ba sabi ng Book of Romans? Be ye transformed by the what? Renewing of your mind. That's very clear. Ang pagbabago ay dapat nasa isip, hindi nasa emosyon. Ang Kristyanismo ngayon, binabase ang pagbabago sa kanilang emosyon. Kaya ngayon ang nangyayari, pagka medyo nasasaktan sa mga ganitong klaseng mensahe, alam mo parang yung church na yan, hate church. Hate church dahil nagalit sa kasalanan? By the way, let me remind each one of us, we do not hate the sinners. We hate the sin and not the sinners. We win the sinners, but we hate the sin. We fight the sin to win the sinners. Para lang sa kaalaman po nating lahat, kaya nga po dito makikita natin, pagka meron makikita po tayo dito, pagka pinipreach ang ating mahal na pastor, maliwanag na maliwanag. Kung banatan ng pastor natin ang kasalanan, not because he condemned the sinner. No need, because sabi nga ni pastor, they are already condemned. As sinners, we are already condemned. Kaya nga tinutulungan tayong mamulat ang mata natin na pagdating sa kasalanan, kailangan mo i-recognize ang sovereignty ng Diyos. Because you will never mature if you will never acknowledge God's sovereignty. You will never grow biblically and properly if you will not acknowledge God's sovereignty. Kaya nga po ano nangyayari ngayon? Labas-pasok na lang sa simbahan. Ang lago hindi na natutuloy sa paglago. Bakit? Labas-pasok na lang sa church. Mahirap nito kung mapasok tayo sa simbahan para sabihin natin mabawasan yung ating kasalanan. Yan man yung inyong nakaugalian. Pero brother, ito actually, makikita natin sa social media ngayon. Minsan pag tinatawanan mo na yung makikita niya yan, ha? Alam ko familiar kayo dyan. Makikita niya, pag tinatawanan yung isang may kampansanan, biglang may lalabas na picture ng Panginoon nila. At sasabihin, -1 ka na sa langit. Ano -1 sa langit? Saan nakita yun? Saan yung may pa-minus? Sino may sabi sa iyo? It's because, mga kapatid, yan yung sinasabi ko po sa inyo kanina. They have their own way of getting closer to God. And not by acknowledging God's sovereignty in their lives. Kaya nga tingnan nyo, ano po nangyayari ngayon? Nawawala ang kamay ng Diyos sa buhay ng tao. Kilala nilang may Diyos, sasabihin nilang merong Panginoon, kilala ko si Lord, pero wala yung kamay sa buhay nila. Because if the hand of God is there, the change should be there. We're not trying to judge people. We're not being taught here to judge people. Only God is the righteous judge. But with the Bible, with the Word of God, meron tayong recognition
kung ano ang totoong manifestation ng buhay na binabago. At ang buhay na binabago, mga kapatid, yan yung buhay na kumikilala sa sovereignty ng Diyos. And each one of us has the blessing and receive that blessing na binago tayo ng Diyos, tinulungan tayo ng Diyos na mag-mature. It's because we acknowledge God's sovereignty. Number 2, dalawa lang to, sabi ko po sa inyo kanina, why is it important to acknowledge God's sovereignty in our lives? Number 1, it brings us to maturity. Lastly, God's sovereignty brings us in reality. God's sovereignty brings us to reality. John chapter 15 verse 5. Maganda po itong talata po na ito. John chapter 15 verse 5. Sabi po ng Biblia in chapter 15. Chapter 15 verse number 5. Are you there? Amen. I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit. Now here's the bomb. Here's the greatest truth. Here's what's God's sovereignty will brought us. Itong kasunod. For without me, ye can what? For without God, we cannot do anything. If you're going to acknowledge God's sovereignty, hindi tayo magyayabang sa buhay na ito. Oh, naabot ko yung ganito kasi pinagsumikapan ko ito. Oh, the reason why I am here is because I did this. I shed my tears, my sweat, my blood for this. No, sir, no, ma'am. And the very reason, if you want to live in reality, the very reason that you have to see and you have to witness and to accept in your life na kaya lang tayo umuusad sa buhay na ito kasi merong sovereignty ng Diyos. Because without God's sovereignty, ye can do nothing. Without God's sovereignty, wala tayong kakayanan. Huwag nating ipagmalaki na yung trabaho mo ang nagbigay sa iyo na maayos sa buhay. Tandaan mo, pinahintulutan ka lang ng Diyos huminga, kaya ka nakakapagtrabaho. Huwag nating sabihin na dahil sa maayos mong pangangatawan, kaya mong gawin yung ganito, kaya mong gawin yung ganyan. Tandaan mo, ginising ka lang ng umaga sa umaga na ito ng Diyos, kaya ka nasa loob ng auditorium na ito. Madali sabihin, magmalaki sa buhay na ito. Pinaghirapan ko to eh. Pinaghirapan ko to. Madali sabihin niya, pero pag nakahiga ka na sa banig ng karamdaman, at may swero ka na sa kamay, at meron kang oxygen sa bibig, sasabihin ko sa iyo kapatid, sasabihin mo na Diyos lang talaga may hawak ng buhay. God's sovereignty will always bring us to reality na wala tayong kayang gawin sa mundong ito, sa buhay na ito, kung wala ang Diyos. That's the main reality that we have to understand. Dapat sa inyo mga young people, lagi nyo tatandaan ang realidad na ito para hindi nyo makuhang magyabang sa magulang ninyo. Sabi ko nga doon sa isa, nagte-testimony na sanay kasi siya na ganito, wala siyang authority, wala siyang ganito, pero sabi ko nga sa kanya, tandaan mo, hindi ko rin nakamit ang buhay mo ngayon, wala ka pa rin sa kondisyon na yan kung hindi dahil sa magulang mo. Wala akong pakialam sa pagkukulang ng magulang mo. Tandaan nyo, kung hindi kayo inirin ng nanay nyo, hindi kayo buhay sa mundong ito. Kung wala ang tatay ninyo, hindi kayo mabubuo sa mundong ito. Kaya young people, you always have to acknowledge God's sovereignty in your life because that will bring you into your reality that you need your parents to grow. You need your parents to live. And the same thing with us parents, mapatatay, mga nanay, we have to acknowledge God's sovereignty sa buhay natin para mapangunahan natin ang tama ang mga bata. Because the very reason, brethren, this is sad, that the very reason is that we are already blinded by the system of the world. Sabi ko nga sa inyo kanina, pabagsak ng moralidad ng bansa. Bakit? Dati dito, yung parents malakas pa eh. We have to see this reality, brethren. Istrikto pa. Tayong mga magulang ngayon, istrikto pa yung magulang natin noon. Noon dumating sa atin, istrikto rin tayo. Kaso habang lumalao ng panahon, dahil sa impluensya ng ibang sistema,
Ano nangyayari? Pinapabayaan natin yung mga bata mamuhay sa kanilang pamaraan. Malaki. Noon, kahit malaki ka na, pakikialaman ka ng mga magulang. Hanggat sa hindi ka nag-aasawa, very biblical. Alam niyo po yung sinasabi ko sa mga nakakatanda, kultura ng Pilipino, na pag ang lalaki naniligaw, umaaraw sa magulang. Hindi na ngayon. Kailan na lang haharapin yung magulang? Pag buntis na. Buntis po ako. Pinapakialaman ng mga magulang, takot yung mga naliligaw. Bakit? Pag nakita yung tatay, masama ang tingin. Kulturang Pilipino, nakaulma sa salita ng Diyos. Pero dahil sa nagdi-decline, hindi na natin na-acknowledge ang sovereignty ng Diyos. Ano nangyayari ngayon? Lalapit na lang tayo, Pastor, pag-pray niyo po yung anak ko. Ay, hindi ko naman pagsabihan. Is that really the problem? O meron tayong problema sa pagkakataong nag-decline tayo sa pag-acknowledge ng Diyos, sa sovereignty ng Diyos sa pamilya natin? Tayo lang dalawa ng Diyos, nakakaalam niyan. I'm just saying to you, the reality that God's sovereignty will bring us to reality. Na ano't ano man ang mangyari sa mga anak natin, we should always check first our accountability. Parents, I hope you're listening. Kung meron mang mangyari sa anak natin, huwag natin kagad buweltahan kagad. Ay, sinabi ko na sa iyo ganito, sinabi ko na sa iyo ganyan. Mag-ingat tayo. Baka hindi tayo naupo at ginamit ang salita ng Diyos at sabihin sa anak, wala sa prinsipyo ng Biblia yan. Kung hindi pa natin nagawa yun, huwag tayong basta-basta mga galit. It's very important that we learn the pattern of discipline sa Biblia. Sabi ko nga po sa inyo, alam niyo po, naniniwala, personally, I've experienced that. My wife is a witness. Bago ko paluin yung dalawa, pinapakita ko muna sa kanila that foolishness is bound in their heart. And that the only way to take them away from sin is the rod of correction. Salita pala ng Biblia, mga kapatid, umiiyak na yung bata eh. Bakit? It's because undealing is here and not here. And dealing here is always acknowledging God's sovereignty. Kaya ko sinasabi yan sa inyo, mga kapatid, because we have to live in reality. I preached that before here, brethren. Gusto tayong dalhin ng dyablo sa pamumuhay sa pantasya. This is not fantasy. Christianity has to be lived in reality. And the only way that we can continue living in reality as Christians, we have to acknowledge God's sovereignty. Mga kapatid, sa umaga po na ito, tayong dalawa lang na Diyos nakakalam. Young people, kayo lang dalawa ng Diyos nakakalam. Pwede kayo magtago sa magulang nyo, pero di kayo makakatago sa Diyos. Pwede nyo itago yan kay pastor, ano man kay pastor, binibigay lang naman sa atin yung katotohanan. It's your choice. It's your choice, young people. Sabi ko nga, nakakagawa kayo ng paraan. Nagawin yung kalukuhan nyo, pero hindi kayo nakagawa ng paraan na ayusin yung buhay nyo. You spend too much sa kasalanan ninyo, pero hindi kayo makapag 1.5 para mag-join sa balikatan. Parents, we have to live in reality. Anong pinagkakagasto sa inyo while on bakasyon para sa mga anak ninyo? Natutumbas na sana sa binigay nyo para maayos yung mga anak ninyo. We're silent because we know that that's reality. The reality is, marami tayong pagkukulang pagdating sa bagay po na ito. Kaya nga, it's a great blessing to God. Because of His sovereignty, it will bring us to maturity. We can live in reality. Ano na lang kailangan natin gawin? We have to submit ourselves before God. You see, mga kapatid, the blessing on God's sovereignty. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, when you acknowledge the importance of God's sovereignty in our life, which is to bring us to maturity, and will bring us to reality, mga kapatid, you know what's the blessing? We can always go back to where God's designed our family. Kung saan i-disenyo ng Diyos yung pamilya natin, makakabalik tayo doon.
May pag-asa at patuloy na magkakaroon ng pag-asa ng bawat young people. May pag-asa na makabalik tayo sa presensya ng Diyos. May pag-asa na muli tayo mabuhay ayon sa kamay ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, ang kailangan natin gawin ngayong umaga, magpasakop tayo sa soberentiya ng Diyos. Wala nang sasaya pa at ihigit sa isang buhay na isang Kristiyano o ng isang Kristiyanong pamilya na ina-acknowledge at kinikilala natin ang sovereignty ng Diyos. Why? Because we always have the chance to grow. We always the chance to always be closer to God ay nasa sa atin. Nasa sa atin ang mabuhay sa realidad at umiwas sa kasinungalingan ng mundo. Just submit ourselves to the sovereignty of God. And brethren, everything na gagawin natin sa buhay natin will always be supervised by God. Akalain nyo mga kapatid, I'm done. It will always be supervised by the Supreme Being. Supreme Being. Hindi presidente yung hahawak ng buhay mo. Diyos. Hindi presidente yung magpapakain sa'yo. Diyos. Hindi presidente o sino mang mataas na tao magpapatakbo ng buhay mo. Diyos. If you're going to choose to submit in God's sovereignty. This morning, tayo lang dalawa ng Diyos nakakaalam. Kayo lang dalawa ng Diyos nakakaalam. Nakaupo tayo sa loob ng auditorium po na ito, mga kapatid. But only you and God knows. Young people, you and God ang nakakaalam. Parents, fathers, mothers, parents. Tayo lang dalawa ng Diyos ang nakakaalam. Are we still acknowledging God's sovereignty? O nagde-deteriorate na tayo sa pag-acknowledge ng sovereignty ng Diyos? Brethren, our family, our homes can be a blessing to this country if we will choose to submit to God's sovereignty. Magsitayo po tayo lahat. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat at patuloy po kayo na una sa aming kalagitnaan, O Diyos. Hinihiling ko po na patuloy niyo po kaming bigyan ng tamang pangunawa, Panginoon, sa mensaheng aming natanggap. I've done my part, O God, and I'm asking you to please continually use your power once again para masiyasat namin in honesty ang aming mga sarili if we do really acknowledge your sovereignty in our lives, in our family, holy, O God. Habang tayo po'y kinakausap ng banal na Espiritu sa mensaheng ating napakinggan, let's be honest and make business with God. Let's acknowledge God's sovereignty. Dakilang Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po muli, Panginoon, sa mensaheng pinagkaloob niyo po sa amin. Salamat at patuloy po kayo naunguna sa aming kalagitnaan. Salamat, Panginoon, that you are the supreme being in this life. Salamat at kayo po ang Diyos na patuloy na pwede po namin kilalangin maging supreme being or supreme authority ng aming pong buhay. Nawa, Panginoon, tulungan niyo po ang bawat isa po sa amin na kami po ay magkaroon ng mapagpakumbabang puso't isipan na patuloy na magpasakop, Panginoon, sa inyong sovereignty. O Diyos, we cannot do anything without you, O God. We are nothing without you.
please continually help us to acknowledge your sovereignty in our lives. All the glory belongs to you only. All these things, Father, we pray in Jesus' name. Amen.